Yo guys, what's up sa inyo? It's me again, Aldrin Almonte TV. Kinuha ko si Lucky dito sa may Santa Lucia kasi nilikas nga natin gawa nung baha sa may Vista Verde. So ngayon mga kaibigan, pakita ko muna sa inyo si Lucky. Ilang beses ko naman ang pinakita pero okay lang. G, doon tayo masaya. Specs ni Lucky nga pala is naka Pro Fender Queen Series na 2-inch lift, no? Tapos naka BFG KO3 na gulong 265/65 R18 tas fuel na mags. Okay, pakita ko sa inyo mga kaibigan. So ito yung kanyang gulong, medyo madumi lang kasi gawa nga ng nilulusong natin sa baha. Tapos Pro Fender Queen Series na naka 2-inch lift. Tapos naka full exhaust tayo na Spitfire. Ayan yung tunog nya. Tapos with resonator, kita ba yung resonator nya? Ayan, Spitfire Thunder ang inilagay natin. Tapos sa mga nagtatanong kung paano ba yung setup natin dito sa Triton kapag naglalagay tayo ng 360, bale ganyan siya. Bukas yung likod ng konti para hindi mapansin. Sarado na nga muna natin to para merong kahit pa paano hindi gumagalaw. So ganyan lang isara yung gecko bed cover, no? Para makita nyo yung loob, ayan, meron tayong barricade na nilagay para dyan kakabit itong mount ng 360. So hindi siya ganun katibay kasi kapag yung diretso dun sa, halimbawa nilagay natin tong barricade dun sa gitna tapos gusto natin tong ilagay dun sa may mismong gitna din, hindi siya ganun katibay kasi umuusog yung rubber na to, yung rubber dito na nakaklamp. Okay, so papainit lang tayong konti and then tara na. Kailangan talaga natin maglikas ng sasakyan kasi sobrang baha sa may Vista Verde, no? Alright, let's go. Iinit naman to along the way. Seat belt. So yun na nga mga kaibigan, bibigyan ko lang kayo ng review about 2-inch lift by yun nga, Pro Fender Queen yung na ikakabit dito. Kung sulit ba? Para sa akin kasi sulit si Pro Fender Queen kasi parang mid quality ang ano. Siya na ba tayo dito? Para sa akin kasi mga kaibigan is okay sa Pro Fender kasi premium quality siya mga kaibigan, no? Ang presyo niya is nasa 79k pababa, depende sa kung saan kayo makakabili ng suspension, kung saan dealer. So yun na nga, bakit maganda magpa 2-inch lift, no? Kasi dito sa Pilipinas mga kaibigan, mas maayos mag 2-inch lift gawa ng bahain, no? Yun yung main purpose namin dito. Bukod sa nagkakarga kami ng bigas, kailangan natin ng mataas na sasakyan dahil nga bahain. So konting ulan lang, baha agad. So mahirap, 'di ba? So ngayon, pinag-uusapan namin ni Mrs. parang gusto niya magpa-body lift. Kasi para makapasok siya sa opisina, sa health center, kasi ang health center nila walang suspension. Tuloy-tuloy yung pasok. I hope naririnig nyo ako, no? Traffic na dito. So
Ano ba yung advantage at disadvantage ng naka 2-inch lift? Para sa akin, advantage ay yun nga, pwede kang lumusong, may lakas ka ng loob lumusong sa mga baha. Hindi ka ba kakabahan kaagad na, oh man, medyo scary shit to kasi pag lumusong tayo baka tumirik tayo. Meron kang lakas ng loob na, oy, kaya to ng sasakyan ko kasi medyo mataas yung sasakyan ko, hindi aabutin yung ating makina. So, additional, mga kaibigan, kung magto 2-inch lift kayo, siguro magdagdag na rin kayo ng differential breather. Yung kit, no, para merong hingaan yung differential nyo kapag na-submerge sa baha. Tapos, I think, yung snorkel, parang maganda rin maglagay ng snorkel. Yun nga lang kasi, sa akin mismo, medyo parang nadudumihan ako kapag naka-snorkel. Kasi di ba kapag naglagay ka ng snorkel, sarado natin, may aircon na tayo. Pag naglagay tayo ng snorkel, meron tayong mga singit-singit na hindi nalilinisan. Eh alam naman natin, ang mga car wash naman talaga, hindi naman sila ganon ka detalyado maglinis ng mga singit-singit ng sasakyan natin. Aminin naman natin or hindi, mga kaibigan, ganon naman talaga, di ba? Kung ano lang yung nakikita nila, yun lang yung lilinisin. So, si snorkel, pinag-isipan namin kung maglalagay kami, bibili tayo ng fender, ano ba tawag dito? Yung kanyang sa side, para yun yung bubutasan, surplus. And then, yun yung naisip ko. Pero si differential breather kasi, hindi siya optional, talagang kailangan namin kasi laging bumabaha ang Vista Verde. So every time bumabaha ang Vista Verde, ilulusong mo yung sasakyan. Lalo ngayong pa-bare months, mga kaibigan, halos sunod-sunod ang bagyo. So kaya kailanganin na talaga namin yon. Okay? So, ayun, 2-inch lift review. Disadvantage. So sa disadvantage tayo sa 2-inch lift. 2-inch lift na disadvantage para sa akin, hindi ko alam kung para sa lahat, pero ang isa, kapag mataas ng sasakyan mo, medyo nakakatakot ng humataw ng sobrang bilis. Parang kung halimbawa bumibiyahe kayo, 100 is pinaka-max mo na. Hindi ka na pwedeng sumobra kasi unang-una, si 100 siya yung pinaka legal, no? So above 100 illegal na yon. Pero maraming gumagawa, 'di ba, dito sa Pilipinas. Pero yun nga, kung halimbawa tatakbo ka ng 130, 140 using na nakalip yung sasakyan mo, tapos ang katulad ko na naka plus 1 offset, medyo nakakatakot kasi unang-una mataas na yung sasakyan mo, feeling mo magte-take off yung sasakyan mo sa sobrang taas, no? Tapos mabilis kayo, feeling mo lilipad anytime. So feeling ko lang naman yon kasi hindi naman siya lilipad agad kung let's say patag naman yung daan, di ba? Wala namang masyadong yung parang tataas ka tapos biglang lalagapak. Wala namang ganon. Eh feeling ko goods lang. Pero yun nga, once kasi na nagpa 2-inch lift ka, medyo kung hataw-hataw ka dati, maninibago ka na pagdating ng naka 2-inch lift ka. Ito, syempre maraming hindi sasang-ayon, alam ko naman yon, maraming sasang-ayon. Eh, nasa inyo na lang din kung paano nyo iti-take yung 2-inch lift nyo. Pero for me, advantage ang 2-inch lift kapag halimbawa ang lugar nyo is katulad nitong Cainta Rizal na medyo mababa, eh konting ulan lang, baha agad. Okay? So, sa mga gusto magpa 2-inch lift dyan, Ride Max at saka Pro Fender ang pinaka okay, no? Kung medyo budget ang pera nyo is go to Ride Max. And kung medyo okay naman yung budget, kaya naman mag-push pa, go to Pro Fender. Sulit ang Pro Fender, mga kaibigan, ha? Hindi dahil naka Pro Fender tayo, yun yung kinabit sa akin, eh yun yung pinopromote ko. Etong video na to, hindi to sponsored ng Pro Fender Queen Series or Pro Fender or Ride Max, no? Yung kinabit kasi natin sa
Hilux ay Ride Max. Tapos yung ikinabit naman natin dito sa Triton is Pro Fender. So medyo meron tayong basihan dun sa dalawa kung paano ba sila lumaro. Pero yun nga, mas mataas po si Pro Fender when it comes to 2-inch lift, no, kaysa kay Ride Max. Yun lang yung gumaganon talaga, no? Yun lang yung naging napansin ko doon sa dalawang sasakyan. Kasi yung Hilux namin is naka Ride Max nga, tapos naka ADA lift din. Ito naka Pro Fender, tapos naka ADA lift din. Yung ADA lift ko dito is kaya medyo nakayuko is 12mm na Project R. Medyo makapal yung isinapi dun sa molya natin. Okay, ngayon malapit na tayo dito sa may Vista Verde at lulusong tayo. Alright, sumalya si kuya. Alam ko baha pa rin dito sa amin eh. Katulad nito, medyo mataas pa ang tubig dito sa may Vista Verde. Pero ilulusong muna natin si Lucky kasi kailangan pumasok ni Mrs. sa center. Bumaba na rin naman konti yan kasi hanggang dito yan sa may guardhouse ang tubig.